Hello guys! Welcome to my vlog again and again and again and again and again. So for today's video is nagluto ako ng adobong pusit. Ulam namin for today's video. Kanina guys, bago ko umalis ng trabaho ay tinanong ko si Papa kung meron na kaming ulam. Pero sabi ni Papa, wala pa nga. So ang ginawa ko, kasi meron pong madali pa doon malapit sa aking pinagtatrabuhan. And usually yung mga tinitinda doon na isda or mga kagaya nito, pusit, mas mura sila at mas fresh kaysa dito sa amin. Hindi ko rin po alam kung bakit. Hindi naman sa binabash ko yung mga tindera namin dito. Hindi naman sa ganun, okay? Pero mas fresh talaga doon, tsaka mas medyo mura-mura ng konti kaysa dito sa amin. So ito, bumili ako ng 1 kilo. Ang 1 kilo nito ay 160 pesos. So pinatimbang ko kasi yung kalahati. Sabi ko baka kasya na yung kalahati kasi 4 lang naman kami kakainin para ngayong gabi lang. Kaso lang, nung tinimbang ni ate, 2 piraso lang. So dito guys, hiniwa ko lang itong puset ng ganito kalalaki. Actually malalaki to, pero ang sabi nga sa akin ni mama kanina nung kumakain kami is dapat to, medyo niliitan ko kasi medyo matigas pala tong pusit na to, hindi ko alam. Actually, nung mga nakaraan, nung nag-iisip ako kung anong susunod kong content. Kasi alam nyo guys, so after, kapag wala akong trabaho, tapos after kong mag-edit ng content, nag-iisip na naman ako kung ano yung next ko nalulutuin. Kasi pinaplano ko na talaga lahat bago ko lutuin. Para meron din akong, hindi na ako mahirapan mag-isip, Dito, ang ginagawa ko lang is, since hindi ito yung ordinary yung puset na nabibili natin, yung mga first class, hindi ko afford yun kasi ang mahal ng kilo nun, 400 ang kilo, sobra pa. Is, ang tawag dito sa amin ay puset laot. So, itong puset na to guys, mas malangsa or mas may amoy ito kaysa sa ordinary yung puset. So, ang ginagawa ko dito, kung nakita nyo kanina yung ginagawa ko, nilagyan ko siya ng isang damukal na asin. Para mawala yung amoy niya. So, ito yung isa sa technique na ginagawa ko guys. Ang gagawin nyo lang dito is lalamas-lamasin nyo lang itong mga pusit hanggang sa matunaw yung asin. So, merong lalabas yun na parang bubbles o magiging parang madulas na yung texture nitong mga pusit. So, kapag gano'n na, pwede na yun itong banlawan. Pero dito kasi, mas nilamas-lamas ko siya para mas mawala yung amoy. So, depende sa inyo guys. May iba naman ang ginagawa, pinapakuluan to ng pinapakuluan. Nilalagyan ng ng luya, ng sibuyas, ng bawang para mawala yung amoy. So, ako, ito lang yung technique na ginagawa ko. So, ito, isa to sa technique na ginagawa ko din. So, after ko lamasin ng asin, nilalagyan ko siya ng suka para mawala yung amoy niya. So, ito, effective talaga to yung suka. Pero ang ginawa ko kasi dito, mas inuna kong lamasin ng asin para malesin na yung amoy. Though, nung time na binilamas ko sa asin, may amoy pa rin siya, pero hindi na compare sa nung time na naglagay na ako ng suka. Pero dito guys, pag magbabanlaw kayo, babanlawan nyo to ha, hindi ito i-stay. Kagaya kanina, nilagyan ko siya ng asin, nilamas-lamas ko sa asin, binanlawan ko to, tapos ako nilagyan ng suka. And then dito, after natin maglagay ng suka, after natin lamas-lamasin ng ganito, is babanlawan ko to, binabanlawan ko to ng 2 beses hanggang sa maamoy ko na wala na siyang amoy. Ganon. Meron man, pero konting-konti na lang. So, isa to sa mga technique na natututunan ko rin online sa mga na-research ko. So, pwede nyo tong gayahin kung meron kayong ganitong klaseng pusit. After kong linisan itong mga pusits, ang ginawa ko ay in-strain ko muna siya kasi para matanggal yung mga excess na tubig since binanlawan nga natin to after hugasan ng may suka. Habang in-strain pa natin yung mga pusit is nagisa na ako dito ng sibuyas at bawang. So dito guys, simple lang naman yung recipe or yung way ng pagluto nito. Para ka lang din nag-aadobo ng manok, ng baboy, pero mas mabilis nga lang to kasi nga pusit ito. Pag pusit kasi talaga or any seafoods, mabilis maluto yan. So, hindi ko na to ipapatoasted ng bonggang-bongga kasi medyo late na rin to na nag-start ako magluto kasi nakauwi yata ako nito mag-8 na ganyan. So, parang nakakain kami nito mga around 9 or 9:30 ganon. Kasi aminin nyo naman guys, ang hirap naman kasi talaga na mag-isip ko anong uulamin. Alam nyo, pag may
alam niyo yung pagsasaing, madali lang yan basta meron kang bigas. Pero yung ulam, may mga ulam naman na available sa labas. Pero alam niyo yun, yung parang hindi niyo alam kung ano ba yung masarap kainin. Yung kakaiba naman, hindi yung laging niluluto, ganun. Yan yung struggle namin dito sa bahay lagi. Hindi namin alam kung ano yung lulutuin namin. Kasi may magsasuggest na isa, ayaw nung isa. May magsasuggest na isa, ayaw nung iba, ganun. So, pag dito, talagang mahirap mag-isip ng uulamin. So, nung okay na yung sibuyas bawang, sinunod ko na rin itong mga pusit. So, ito guys, yung iba kasi gusto nila pag mag-aadobo, nilalagyan nila nung ata ng pusit. Pero ito kasi nalalangsahan ako sa ata niya. Pati yung ata ng pusit na to, meron siyang amoy, ganun. So, siguro pwede nyo ilagay yun kapag yung mga pusit lumot o yung mga first class na pusit. Pero kung ganitong pusit guys, hindi nyo siya pwedeng isama yung ata niya. Yung pinaka-ink niya, kumbaga. Kasi maamoy talaga. Also guys, yung ganitong klaseng pusit, ito yung, kung hindi ako nagkakamali, ito yung madalas ginagawang calamares sa mga street foods, ganyan. And masarap din to gawing calamares. Sundan nyo lang yung process na tinuro ko sa inyo kung paano siya linisin. And pag nakuha niya yun, wala na tong amoy. And masarap talaga to i-calamares. Actually, nung mga time na to, gusto ko tong i-calamares. Kawa nga ng medyo matrabaho nga lang, so hindi ko na ginawa. Tsaka naubusan kami ng harina at ng cornstarch para ilagay dito. So dito guys, naglagay ako dito ng oyster sauce. So optional to. Pwede naman na hindi na kayo maglagay. Pero ng mga time na to guys, napaka-enticing tingnan kasi ang lalaki ng pagkakahiwa ko. Parang, alam niyo yun, parang ang sarap kumain pag ganito kalalaki yung pusit. Hindi siya tinipid, kumbaga. So, after nito, gusto ko kasi yung parang goal ko dito sa adobong pusit is medyo maanghang siya. So, ang ginawa ko, yung mga sili haba, in-slice ko siya sa 3 piraso. Tagta 3 piraso para umanghang din ng medyo, para merong kick, kumbaga. Dito guys, naglagay na rin ako ng paminta. So dito guys, hindi na ako maglalagay ng asin kasi nga ilalagay ko dito is toyo. So ang gagawin ko is dadamihan ko na lang yung toyo para yun na yung pinaka source ng alat ng adobong pusit. So ganun ako mag-adobong pusit guys kasi madalas pag lalo na ngayon, hindi ko talaga natatansya yung alat. Simula nung nagbakasyon ako ng halos 2 linggo. So pagpasensyahan niyo muna at medyo sasabihin ko talaga, magiging honest ako kung maalat yung mga naluluto ko or hindi. Pero ito guys, okay naman siya. Hindi naman siya sobrang alat. So dito guys, naglagay na ako ng toyo. Tansya-tansya pa lang dito yung toyo na nilagay ko. And kaya nga nang sabi ko sa mga previous vlog ko, pag mag-aadobo kayo guys, huwag nyo ipurong suka at toyo lang. Maglagay din kayo ng tubig. So dito tansya-tansya lang yung suka at toyo na nilalagay ko. Pero nung tinakman ko to, after kong maglagay, after kumulo, medyo kulang sa alat. So, ang ginawa ko is, nagdagdag lang ako dito ng toyo para mag-balance lang. Okay? Kasi ang dami ko nakikita ng mga gustong matutong magluto and gusto na lang matutunan is adobo. Actually, to be honest, nung nag-start ako magluto, itong adobo yung pinaka-struggle kong lutuin. Kasi hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero nung kasi ang ginagawa ko, same din sa ginagawa nila, naglalagay sila ng toyo at suka. Kasi akala din naman talaga natin, pag magluluto tayo ng adobo, as in, yung mga first timer na magluluto ng adobo, akala talaga natin is toyo at suka lang ang ilalagay. Pero hindi natin alam na pwede pala maglagay ng tubig para mag-balance yung lasa. So, ganun lagi guys. Lagi kayong mag-research kung ano yung ginagawa ng iba. Manood kayo ng mga cooking vlogs. Ako kasi minsan yun lang ginagawa ko. Nanonood ako ng mga cooking vlogs para mas lumawak yung knowledge ko sa pagluluto. Gaya nga na sinasabi ko sa mga previous ko na vlog, talagang nagluluto rin ako at binivideohan ko para sa mga gustong matuto, sa mga beginners na gustong matutong magluto. So, isa to sa way ko na makatulong sa inyo guys. So dito guys, kung makikita nyo kanina, after ko maglagay ng suka at toyo is after ng mga ilang minuto, naglagay na rin ako dito ng tubig.
So habang pinapakuluan ko to kanina is tinikman ko na and napansin ko na medyo kulang pa siya sa alat. So ang ginawa ko is nagdagdag lang ako ng toyo kasi medyo maputla-putla pa rin siya. Hindi pa siya yung makulay or matingkad yung kulay niya. Ganun. So dito guys, malapit na to maluto pero sana pala nung mga time na to medyo tinagal-tagalan ko pa yung pagpapakulo. Pero kasi nung mga time talaga na to gabi na mga 9 PM na to nung mga time na to and sobrang late na para kumain kami. Kaya minadali ko na lang din. Pero luto-luto naman ito guys kasi ginisa ko to and pinakuluan ng pinakuluan. So, kapag okay na sa inyo, since naglagay na tayo ng mga toyo, suka at tubig at nagdadag pa ako ng toyo is papakuluan lang natin to. So, pinakuluan ko to, kung hindi ako nagkakamali, pinakuluan ko pa to ng mga 5 to 7 minutes para mas maluto yung pusit. Kasi hindi rin maganda pag hindi siya masyadong luto. So, yun nga lang, sana pala talaga ay pinakuluan ko siya ng pinakuluan kung meron pa sana akong time. So after 7 minutes or 5 to 7 minutes ng pagpapakulo is luto na yung ating adobong pusit. So guys, pwede na tayong kumain. This time guys, siguro mga around 9:30 na mga time na to. And kung makikita ninyo, ang ganda na ng kulay and lutong-luto na talaga itong pusit. Nga lang, hindi nga lang siya sobrang lambot talaga nung kinain namin. Pero okay lang, goods nang. Ang mahalaga, meron kaming ulam ngayong hapunan. So since ito na yung ating adobo, gusto ko lang sana magpasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta dito sa aking vlog. Meron na tayong 107 subscribers. Maraming salamat guys. Sana po ay tuloy-tuloy ang pagsuporta ninyo sa akin, lalo na sa mga silent viewers ko dyan. Hello sa inyo. And luto na yung ating adobo guys. Kain na po tayo. See you on my next vlog. Bye!